live dito. Ilagay nyo sa Paranaque. Live na yan. Ay. Yan na po. Ilagay nyo po. Hanapin yung Paranaque Press Club Network. Sige lang. Hanapin nyo po. Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa himpilan ng Paranaque Press Club, Net Radio Worldwide. Ano niyo po, Saan nga? Saan dito siya? naman Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay tuloy-tuloy naman po tayong magkakasama-sama live na live po dito sa ating himpilang Paranaque Press Club Net Radio. Siyempre dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. So tayo naman po ay buong pusong nagpapasalamat sa kasalukuyan dahil muli po nating nakasama ito pong Substation Commander ng Substation 8 ng lungsod ng Paranaque. Siyempre ito pong si Police Major Esther B. Aranja naman na siya po ang ating makakasama ngayong gabi para sa pagbibigay ulat para sa lungsod ng para sa mamayan ng lungsod ng Paranaque. Ganun din po sa ating mga kasama Luzon, Visayas at Mindanao. Madam, good evening po. Good evening sir at ganun din sa mga nakikinig ng Manibela ng Masa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, so tayo naman ay talagang mula po nung March 29 so tayo po ay talagang ang mga miyembro ng kapulisan ng lungsod ng Paranaque ay halos 24/7 na nagtatrabaho dahil nga po doon sa usapin ng ACQ naman so Major, kung okay lang po sa inyo tayo po naman ay nasa MACQ naman at batid po natin ito ay abutin po ng April 30. So mula po nung nagkaroon ng ACQ hanggang sa kasalukuyan, bigyan nyo po kami ng update tungkol po sa kaganapan ng inyong mga tauhan naman at siyempre yung kapulisan ng Substation 8, ganun din po ng Barangay Marcelo Green, ganun din po sa lugar ng San Martin de Porres. Sa ngayon wala namang nabago dahil tayo ay patuloy na ini-implement yung mga guidelines na pinapatupad natin. So ang ating mga kapulisan ay patuloy pa rin na nandyan pa rin sila sa mga lansangan upang sa ganun ay i-implement namin yung mga sa curfew, tapos nagbabantay kami para lahat ng mga tao na hindi dapat na lumabas ay mapigilan para sa ganun ay mabawasan ang problema natin sa kalsada at saka sa patuloy na pag-spread ng virus. Okay. Opo, so mula po nang magkaroon po tayo ng ACQ at gano'n din nga po MACQ na ngayon,
Totally, batid po natin may mga city ordinances naman na pinatutupad ito at sa usapin ng health protocols. Kung okay lang po sa inyo, kumusta naman po yung siyempre yung mga naglalabag, kung sakasakaling mayroon, kumusta naman po ang status nila? Sa ngayon ay nabibigyan namin sila ng mga tinitiketan namin. Tapos yung iba ay may mga nakakasuhan na ho kami, may mga ilang personalities na ang mga na-inquest namin dahil doon sa mga ginagawang mga violations. Meron tayong na-inquest na violation against Republic Act 9165. 9165. Sa drugs. Drugs, opo. Oo, so meron at saka sa ngayon ay meron tayong isa pang ongoing na kaso. Ito naman ay yung sa violation of RA 10591. So sa ngayon muna, ongoing pa ho yung aming pinoprocess pa. So ito talaga ay maganda itong ginagawa ng kapulisan natin dahil ito yung pagkakataon upang sa ganun ay yung mga tao talaga na lumalabag ay hindi sila magpatuloy kasi sila talaga yung mga sakit ng ulo dito sa ating city. Tama po, opo, oo. Lungsod, I mean. Sa lungsod ng Parañaque, ano? Opo, so ito pong batid po natin, ito pong Barangay San Martin de Porres naman, ano? Ito pong si Barangay Captain Attorney Maiter Singso naman, ay ito po ay masigasig at magaling na barangay captain po ito. At kung okay lang po sa iyo, Major, kumusta naman po yung distribution po ng tinatawag na Social Amelioration Program sa ilalim po ng ECQ? So ano po yung naging participation nyo doon? Sa aming mga kapulisan na kami po yung in charge sa security coverage at sa ngayon ay maayos naman. Maliban na lang talaga nung first day ng distribution ay medyo nagkaroon ng konting problema, kaya lang dahil sa nandyan naman yung ating barangay captain si Attorney Mitor Singson at saka si barangay captain ng Marcelo Green na si Barangay ABC, Captain Christopher Aguilar. Yes sir. Opo. So nandyan sila nung first day, nandun sila, tiningnan talaga nila dahil medyo may konting delay. Kailang as days lumilipas ang araw ay nag-okay na. So sa ngayong araw ay bumibilis na yung proseso. So wala nang mahabang pila dahil yung mga nilalabas nila na numbers of beneficiaries na dapat pupunta sa schedule nila ay natatapos nila on time, minsan napapaaga, maliban na lang doon sa barangay SMDP dahil may ini-schedule nila yung swab test. Pero dahil okay naman, nakita ko naman yung proseso dahil nandyan very active naman, supportive ang mga officials ng barangay. So nakita ko na may smooth na yung flow ng proseso. Opo, so ibig sabihin ito pong mga taga-barangay San Marcelo Green, Marcelo Green, ito pong sa pamuno po ng ating ABC President naman, na ito pong si Barangay Captain Christopher Aguilar ay tila ang kanilang mga kababayan ay natuto na, at ganoon din po tungkol po doon sa mga beneficiaries naman ng Social Amelioration Program, at nagiging maganda na nga po, at sabi niya nga po, madam, ay natuto na po ang ating mga beneficiaries naman, na kung iisipin naman po kasi at una doon po sa scheduling, siyempre kung ano po ang naka-schedule lang, dapat sila lang ang pumunta. At ganoon din po kung talaga nagkakaroon na po sila ng sariling disiplina doon po sa usapin ng tinatawag na social distancing, yung physical distancing, ganoon din po yung paggamit ng face shield,
ay kung tutusin dapat hindi na talaga ito maging trabaho pa ng inyong mga tauhan o ng kapulisan. Pero dahil nga po sa talagang ang ating mga kabarangay naman, medyo minsan matigas ang ulo kapag walang bantay, ay tila na hindi pa rin na iiwasan yung chika-chika. So, palibasa nga po, nagkakaroon ng magandang kombinasyon sa pamagitan po ng mga barangay tanod at mga barangay official naman, at ganoon din po ang inyong kapulisan naman, ang mga miyembro ng kapulisan dyan po sa Substation 8, naging maganda na po yung flow ng bigayan ng tinatawag na Social Amelioration Program. Opo. So, yun po ang magandang report. Yun po ang nagiging maganda sa ating mga kababayan, na ito pong ating kapulisan dito sa lungsod ng Parañaque, sa bawat substation naman, ay nagkakaroon po ng reporting sa ating mga kababayan. Siyempre, lalong-lalo na doon sa kanilang nasasakupan naman, dahil gusto po natin ipaalam na ang lungsod ng Parañaque, ganoon din po ang miyembro ng ating mga men in uniform, ay tuloy-tuloy po sila nagtatrabaho. Ang inyo naman po lingkod ay talaga naman umiikot ng umiikot. Katulad po nung nakarang gabi, kami po ay nakaikot kami dahil kami po ay kahit papano nagkaroon po kami ng konting alam mo naman, tulong-tulungan. Kami po ay nagdala naman po ng lugo doon sa mga checkpoint. At nakita ko nga po, Major, ang inyo pong mga tauhan ay tila nandoon po sa service road, doon sa kalagitnaan bago dumating ng Don Bosco. May nakita po kami doon na naka-station naman na sabihin po natin may sasakyan, halos alauna na, alas 12, nandoon pa rin po sila sa lugar. So, sabi ko nga po, talagang ang ating mga kapulisan ay talagang dati-rati po kasi minsan sabi nila ay nasa sa opisina lamang o nasa headquarters. Ngayon pong ECQ, at saka napunta na po tayo sa MECQ. Ang mga kapulisan po dito sa lungsod ng Parañaque, sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque, ang ating mga kapulisan po ay halos palagi pong nasa kalsada. At nang pumunta nga po kami doon sa Substation 7, doon sa San Valley, nakita po namin halos isang piraso lang po ang pulis, dahil yung pong mga pulis nakadispatch lahat doon po sa lugar ng Marcelo, doon po sa lugar ng San Valley. Ganun din po dito sa lugar ng Merville. So, at ganun din po doon po sa inyong substation naman ay medyo sabihin po natin na talagang sila nang pumunta kami halos sabihin natin na yung presinto nyo naman ay talagang halos yung tawag doon, yung sabihin natin na halos na walang tao, kasi yung mga tauhan nyo nga po ay nakahirira doon sa service road naman. Opo. Totoo yan, Sir Gaspar, dahil ang ating COP, Chief of Police, si Police Colonel Maximo Friel Sebastian Jr. ay talaga unang-una nung pagpasok niya talaga ay sinisiguro niya na lahat ng mga pulis ay nasa kalsada. At dahil na rin to ay dahil sa kakulangan ng pulisya natin, dahil sa ngayon ay talagang kulang na kulang kami. So, ang talagang naiiwan lang sa substation namin ay yung desk officer lang, at saka yung admin na siya yung gumagawa ng mga reports. So, okay naman siya in general, okay naman dahil lahat kami ay nagtatrabaho. So, may kanya-kanya kaming parte na ginagawa. So, pagdating sa trabaho ay maayos naman. Maliban na lang talaga minsan na hindi mo maiwasan, pero manageable pa rin naman ho. Okay. At ang maganda nga po rito, Major, ito naman nating mga masisigasig na miyembro miyembro po ng ating mga tinatawag na force multipliers, ay tila malaking bagay din po na naitutulong, dahil siyempre ang bilang po lalong-lalo na po dito sa mga main road, itong national road naman, ay tila malaki ang kanilang malaki ang kalsada, maraming dumadaan mga sasakyan, kahit papano po kahit sabihin na aking kaway-kaway nakakatulong din. Oo naman, nagpapasalamat kami sa mga force multipliers natin, dahil sila talaga yung tumutulong sa amin para lalo sa mga pagsita at saka sa paggagalugad. Ilang beses kami nanggalugad sa Substation 8 ay nandoon sila.
So sila yung aming kasama na pumapasok sa mga iskinita. Tama. Oo. Opo, so at ang maganda nga po dito by the instruction ng ating chief of police naman, sabi nga po na kapag kayo naman ay kasama, at sabi po nila kapag ang ating mga kapulisan naman ay may nahuhuli o manasisita, hanggat maaari magi kayong tagabantay, habang hinihintay yung sabihin po natin yung pagtitiket o kaya yung sabihin po natin yung sasakyan para sila madala doon sa barangay. Kaya lang po major sa kasalukuyan ay tila nagkaroon na po ng pagbabago. Siguro depende pa rin po dito sa ating mga local executive naman doon sa mga local ordinances regarding po doon sa pinakalitis na sinabi po ng Philippine National Police naman na tila hindi na daw po aarestuhin yung mga nakukorpyo lang, bagkos ay tila titikita na lang. Opo. May direktiba na po ba sa inyo sa ngayon? Yun nga po, dinidiscourage kami na ikulong. Opo. Kundi tiketan. Dahil siguro sa sobrang dami na ng mga tao sa kulungan. At tayo naman ay very considerate, lenient naman tayo dun sa mga kababayan talaga natin. Kaya lang minsan kailangan talaga nating disiplinahin sila. Opo. Dahil kung hindi natin i-enforce talaga yung batas ay parang naglulukuhan lang tayo. Oo, kasi alam mo tama. na yung mga tao medyo minsan matigas ang ulo din. So kailangan din namin minsan tapatan din talaga ng Tama po kasi ang mga matigasan. kabataan nga ang kanilang mga magulang tila hindi na pinapansin, Opo, so talagang ating mga kabataan, ganun din po yung mga nagbibinata na napupunta sa kalsada is mas maganda po talaga na hangga't maaari ay paminsan-minsan ay lagyan po sila ng pangaral ng ating mga kapulisan naman kaya ng barangay malaking bagay na rin po. Naalala ko po Major na yung sinabi nyo na ikikwento ko po kasi sa iyo nung yung anak ko medyo nagbibinata, yung pangalawa ko lakad-lakad natsimpuan na nagkaroon na curfew doon sa aming barangay. May nagpaalam sa akin ganito rin yung anak mo nabitbit ng barangay papunta doon sa outpost. Sabi sa akin ganun ba? Sabi ko hayaan mo na muna yan. Kasi ang purpose ko po mo doon, Major, hindi sa pabayaan ko, hindi gusto ko hanggat maaari abdala naman kasi sabi ko sa kanya huwag ka nang lalabas dahil nga sa may curfew tayo kapag matsimpuhan ka dyan bakit mahuli ka ng barangay, sabi ko na gano'n. Mukat pagkakain wala na sa loob ng bahay. Kaya nung mahuli siya sabi ko hayaan mo na mo yan. Dumating mga 2:00 siguro, bago 2:00 ng madaling araw, doon ko pa lang po pinuntahan sa outpost. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Siyempre, kasama pa rin po natin si Police Major Esther Ranjan naman na kung saan siya po ang Sub-Station Commander ng Sub-Station 8 sa lungsod ng Parañaque. So bago po tayo magpatuloy, babasahin lang po muna natin sa kasalukuyan ng mga sariwang balita naman na kung saan ito naman po ay swak na swak ngayong araw ng Martes, April 13, 2021. Aba, kung saan tayo napupunta, ito na nga po sa balita ng ating kasama naman, 8% pa lamang katumbas ng 1.7 billion ng halos 23
billion cash aid ang naipamahagi na sa NCR Plus ayon sa Department of Social Welfare and Development. Aba mukhang talagang mabagal po ang pamimigay ng ayuda, no? Kasi ito pong ating mga barangay captain naman, batid po natin na sila ay nagpapagod. Kaya lang ang problema, nagiging kanya-kanyang diskarte, no? Kanya-kanyang pagalingan sa social media, no? Kanya-kanyang pagalingan sa social media kung paano nila ginagawa ang paghahanap po ng mga, sabihin po natin doon sa validation noong nagiging beneficiaries naman nung nasabing ayuda. Mantakin mo yung ibang barangay captain ay tila kinakarir na po yung pag-FB nila, kinakarir na nila yung pag-upload sa doon po sa YouTube, ay tila na talaga naman pagalinga po pagdating sa social media. Pero ang totoo po niya, pagdating naman po doon sa actual, doon mismo sa kanilang barangay, ay tila ngayon ay hanggang sa kasalukuyan ay tila yung iba ay hindi pa po nakakapagsimula, no? Opo, so nakakahiya naman doon sa ating mga ibang mga kasama na malapit na magtapos yung ibang barangay, samantalang yung sa kanila ay tila nagpapaliwanag pa po o kaya naninirmon pa. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo dito pa rin po sa national issues, pagpapatupad ng price control sa imported na frozen pork at pagpapataw ng SRP sa local pork naman, local na market naman, minungkay ni sa Senator Hontiveros naman. Ito po ay magandang palatandaan po sana ito, but unfortunately naman ay sinasabi nga po na tila nagkakaroon po ng patch atong patch naman sa usapin po ng imported na karning baboy, ano? Opo, so ilang araw na po natin ito nasusubaybayan doon po sa mga national telecast naman na kung saan sinasabi nga po ng ilang senador o kaya yung ibang tao naman na tila may kaalaman dito sa importasyon ng nasabing karne ay tila tuloy-tuloy na namamayagpag na sinasabi nga po nila na halos pinapatungan ng 7 peso bawat kilo. Opo, so Major, total nandiyan na, nandito na po tayo. Kung okay lang po sa inyo, kumusta naman po kaya? Ay update lang po natin kung sakasakali yung sa usapin ng 1602, kaya yung tinatawag na illegal gambling. Sa illegal gambling, nandyan pa rin. Hindi pa rin na uubos dahil yung illegal gambling ay ginawang hanap buhay ng ibang tao, pero kami din na kapulisan ay hindi rin kami tumitigil hanggat nandyan sila. So kami ay yun nga, lagi kong kinakausap lagi sa pag-iikot ng pamimigay ng mga food packs ay na ginagawa ng aming na pinapangunahan ng ating Chief of Police, ay kami ay namamahagi ng mga numbers upang mga cellphone numbers upang sa ganun ay yung ibang tao ay madali nilang i-report sa amin yung mga kung ano man ang yung mga nakikita nila diyan sa kanilang mga lugar upang sa ganun ay mabawasan. Kasi talagang sila medyo din sila nagle-level up din sila So kailangan din nating mag-level up din sa panghuli din sa kanila. Tama po, tama. Oo. So, tama po, nabanggit ni Major naman tungkol po doon sa pamimigay po ng cellphone number, ano? Sabihin po natin, ito ko Globe o Smart. Napakalaking bagay po kasi dahil siyempre sabi na nga po ng ating mga kapulisan naman kahit sa national government na sinasabi po ang pakikipagtulungan po ng komunidad o yung mga tao sa komunidad, ito po ang susi, ito po ang napakagandang susi
para masugpo itong nagaganap na kriminalidad sa kanilang nasasakupan naman dahil sinabi na nga po ng ating Philippine National Police naman na ang ating miyembro ng mga kapulisan ay hindi naman po talaga sapat ang bilang para sila talaga ay masubaybayan yung mga tao sa barangay, di ba? Malinaw naman po yan. Kaya doon po sa ating mga barangay captain, barangay kagawad, mga homeowners officer o homeowners association naman, o kaya yung sinasabing mga grupo naman o yung mga organisasyon sa barangay, malaking bagay po kung sakasakaling kayo po ay maghatid o magbigay ng impormasyon sa ating kapulisan naman, hinggil po dito sa illegal activity sa inyong nasasakupan, di ba? Iyon po ang maganda. Kaya siyempre nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay na sana ito pong binibigay na cell number po ng ating mga kapulisan tuwing sila ay nagkakaroon ng pag-iikot diyan po sa inyong lugar, halos dinadayo pa po tayo, ay huwag nyo pong ilagay kung saan saan, bagkos ito po ay taguin ninyo dahil kung talagang kailangan po ninyo ng tulong, lalong-lalo na po sa usapin ng peace and order, ay 100% naman pong daratingan mga ito. Iyon naman po ang katotohanan, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Parañaque. Siyempre ang ating Chief of Police naman na itong si Police Colonel Maximo Preal Sebastian Jr. naman ay talagang sinabi niya na kapag usap-usapin ng mga pasaway ay talagang ang kanyang mga tauhan ay tiyak na susugpuin ito dahil yun naman po ang kanilang pinaka-priority. Opo, so yun po ang aking maganda doon, Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Doon po sa ating mga kaibigan, babasahin pa lang po uli natin itong isang national issues naman, yung tungkol po dito sa 36 balikatan exercise sa pagitan ng mga sundalo ng Pilipinas at Amerika, tatagal ng 2 linggo, 2 buwan ng Ramadan at mga Muslim ay talaga naman. Ito po tatagal ng 2 linggo po itong balikatan po ng pagitan ng mga sundalong mga Pilipino naman at ganoon din po ito ng Amerika at ang pagkakalam po natin ito ay nakapokus po dyan sa West Philippine Sea naman. So ito po ay magandang palatandaan. Ang ibig sabihin ang bansang Pilipinas ay hindi nag-iisa bagkus tayo po ay may kasangga Opo, so yun po ang maganda, Doon po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din po sa may kinalaman sa isyo, dito po sa pagpasok na sa teritoryo ng ating bansa, nito pong mga Chinese vessel naman ay huwag na po kayo mag-alala dahil ito pong Amerika nga po ay lumapit na sa atin para tayo sakluluhan kung sakasakaling hindi po magkaroon ng legal o sa tamang pamamaraan ang ginagawa ng kabilang panig. At ganun din po, karagdagang balita, buwan ng Ramadan ng mga Muslim, magsisimula na ngayong araw ng Martes, April 13, 2021. Oo, so ang ating oras po ay ganap ng alas 7:40 ng gabi. Dito lamang po yun sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Siyempre, kasama pa rin po natin si Subay Station 8 Commander na si Major Esther Aranjan naman. Madam, kung sakasakaling mayroon pa po kayong idadagdag sa ating report o ulat sa bayan ngayong gabi, tuloy-tuloy nyo na po. Ako ay nananawagan sa mga kababayan natin na sana ay patuloy natin na suportahan ang PNP. Sana po ay magkaroon tayo ng disiplina at yun naman ang lagi naming sinasabi. Sana ay siguro naman ay nakikita nyo, nababasa nyo sa news at nakikita nyo sa ibang lugar na yung iba ay may mga nagpapasaway. Sana naman dito sa ating lungsod ay sumusunod tayo. Do alam ko naman na may mga sumusunod, may mga pailan-ilan lang talaga dyan na medyo nagpapasaway. Iilan na lang talaga yan. Iilan, nakikita ko naman medyo iilan lang talaga. So basta kami, nandito lang kami at
wala kaming gagawin kundi laging nire-remind sila na laging i-observe yung minimum health protocol, dahil yun lang naman talaga yung pwede natin na gawin sa sarili natin para sa ganun ay maiwas tayo kasama yung ating pamilya sa pandemyang ito. Okay. People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down. But I never wanted all those things people need to justify the lives, lives, lives. Opo, so doon po sa ating mga kababayan, dito po sa lungsod ng Parañaque, lalong-lalo na po dyan sa barangay Marcelo Green. Ganon din po dito sa San Martin de Porres. Ay nakikiusap na po ang ating kasama na ngayon na si Police Major Esther Arandia naman, na hanggat maaari wag na po kayo magpasaway, matatanda na po kayo. Mga pasaway pa rin, Diba? Lalong alam po natin na sa kasalukuyan po ay liquor ban pa rin, Wala pa naman yata ngayon laging umiinom. Batid po natin na bawal. Sana naman yung pong mga magulang, yung pong mga ama ng tahanan, at ganun din po yung ina ng tahanan, sana wag nyo na pong kalimutan na may mga anak na po kayo, mga binatilyo, dalaga, na mahilig pumunta o gumala sa gabi. Hanggat maaari, ipadlock nyo na muna ang bahay dahil may curfew naman tayo, di ba? May curfew naman po tayo, di ba? Iyon po ang hindi po masama na proteksyonan po ang ating mga anak. Lalong-lalo na po sa kasalukuyan, talaga naman napakarami na pong nabibiktima ng virus mula po sa COVID-19. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na talagang dito po sa Metro Manila, ganun din po sa Karatig Lalawigan, ay kitang-kita po natin na talagang wala na pong mapaglagyan itong may mga sintomas o kaya may mga sakit na COVID-19. At ang makikita rin po natin doon po sa labas, doon na lang po sila nagpapahinga, nandoon na po sila sa tent, dahil nga po sa talagang marami po talaga na nabibiktima po ng COVID. Marami po talaga. Kaya kung tayo po ay malakas ngayon, katulad ko ay malakas pa naman, o kaya si Major malakas, at yung mga anak nyo ay malakas, huwag nyo po samantalahin na sasabihin ninyo na hindi po kayo natatakot sa usapin ng COVID-19. Huwag po kayong ganyan, dahil sabi nga po ni, sino ba ito? Si Vice Mayor Rico Gulis, sabi niya, pag sa usapin ng kalusugan, dapat po tayong makinig doon po sa doktor o sa mga eksperto naman. Iyon naman po talagang dapat. Pagdating naman po dyan sa ating komunidad, dapat kayo po ang may boses dyan. Dapat kayo na magproteksyon ng inyong mga anak. Secondary na lang po itong ating mga alagad ng batas, na kung saan hindi naman po yung mga anak ninyo ang binabantayan po talaga nito. Bagkus itong takbo ng peace and order dyan po sa inyong mga nasasakupan, lalong-lalo na po itong ito nagsasamantala sa ilalim pa rin po ng MECQ. O yung sabihin po natin na yung may nagnanakaw, may nagsusugal, may nagdodroga, o iba't ibang uri ng krimen, iyon po talagang pangunahing binabantayan ng miyembro ng ating mga kapulisan. So, ako po ay nananawagan din po, bagamat tayo ang reporting po natin sa Presinto 8, dyan po sa barangay Marcelo Green, ganun din po dito sa San Martin de Porres, manawagan na po tayo sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao na sana po ingatan po natin ang ating sarili, ang ating pamilya, ganun din po ang ating komunidad. Yes, we were born. It's good to be. Opo, siguro Major, tayo po ay magpasalamat at siyempre magbibigay na po tayo ng ating pananalita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programa na Manibela ng Masa on the Go. Sa aming nasasakupan sa Barangay Marcelo Green at saka Barangay SMDP, sasabihin ko sa inyo na kami ay patuloy na magkakaroon ng galugad dahil maraming mga reports
na rampant pa rin ang mga tawag nito, mga ginagawang mga illegal activities. Oo. So, katulad nung sinasabi nga namin si OP nung umiikot kami ay hindi magsasawa hanggat nandyan pa kayo. So, sabihin ko sa inyo, tama na yan. Para ano? Oo, hihinto nyo na yan Hihinto nyo hanggat na. hindi pa kayo nahuhuli, mga Oo. pasaway. Huwag na kayong dumagdag doon sa kulungan. Oo, dahil punong-puno na. At saka napakahirap nito, Major, kapag ganitong tag-init. Diyos ko pong mahabagin. Maawa po kayo sa inyong sarili. Sana alagaan nyo na ang inyong sarili habang nasa labas pa kayo. Dahil kung sakasakaling kayo po'y matsimpuhan at may pasok kayo sa kulungan, Diyos ko pong mahabagin. Napakahirap. Napakahirap ang buhay sa kulungan, lalong-lalo na po ngayon tag-init. Okay, doon po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, hindi na po namin kayo iisa-isahin dahil alam ko na marami pa po kayo dyan, Doon po sa ating mga kaibigan, ay huwag po kayo mag-alala at bukas mayroon pa rin po tayo ng programa, So, ang inyong lupon lingkod ay buong puso nagpapasalamat sa ating kasama ngayon na si Police Major Esther Biarinjan Aranjan naman, na kung saan siya po ay talagang nagpapasalamat po tayo dahil siya po ay bagamat talagang na sabihin natin busy araw-araw, halos 24/7, pero pagdating po dito sa reporting dito ulat sa bayan ay tila talaga naman na pinagsisikapan niya na makarating po siya dito sa ating himpilan. So, doon po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Bye-bye. Stop and settle down, down, down. In nature,